po kami nag-graduate sa aming CL. Okay, anniversary. Uy, anniversary nga namin. Opo, nagsimula din po kami kagaya nyo na nervous sa simula. Ako ayaw kong matindi kasi born again po ako. Ayaw kong matindi. Nag-born again po ako. Sabi nung asawa ko, attend ako, couples for Christ daw yun ha, couples. Ba't ako mag-isa? Ito na lang. Alam ko na yung ginagawa ng pari, magdadasal mo sa mga dasal na taas yung postyan, taas yung alam ko na yun. Sabi ko, ang bad. Matend po ako, second talk na. Hindi, third talk na, what it means to be a Christian and repentance and faith. Hindi, who is Jesus Christ? Kasi noon, isa-isa lang eh. Isa-isa lang. Who is Jesus Christ? Late po kami. So, nung dumating kami, syempre, pag-late nasa unahan ka. So, nung nasa unahan na po ako, nagsasalita yung speaker, iyak ng iyak. Nag-drop yung tissue. Gagaya ko sa speaker. Iyak ko siya nag-iyak. Nung sumunod ako na may hawak ng tissue, ako nahuyok ng iyak. Kasi sabi ko, lahat na sinasabi ng mama ito patungkol sa akin. Bakit ako tinatamaan lahat? So, yun po ang naging simula. After that, hindi na po umalis sa CS. Hanggang sa naging, ano na po kami, kung ano na po naging roles namin. Ang pinakamatindi po namin role is, nung hinawakan namin ng Singles for Christ as National Coordinator for 7 years po. Ano po si Nice? Kaya si Nice lang po yan. Bias, ano? Pero totoo po, yung nanay at tatay ni Nice, kami rin po nag-CLP. Until they became the chapter head of one of the chapters of the CLC. So, si James po naman, kalahin nyo silang dalawa pala. Kausap ko yung tatay niya ngayon, member po namin yung tatay niya. Siya naman po yung in charge sa parish noon. So, kami po magkakasama, kaya hindi po kami nagkakalayo ng bituka ng mga yan. At tayo din po, dudugsong-dugsong yung mga bituka natin in the end. Ano pa? So, ang usapan po natin ngayon ay Christian idea, loving God. We're on the second module po. Saan naman? Ay, ito pala. Ito po yung introduction. You love me, deeply, truly, wholeheartedly. When you need time to talk to me from your busy schedule. When you run to me and depend on me when you need me. You trust me enough to tell me your darkest secrets. When you cling to me when all seems hopeless. When you thank me for your victories. When you allow me to get your strength from your tough days. When you love me enough to resist those temptations. When you follow me, when I lead you away from your favorite sins. When you include me, when you make tough decisions. When you consider and listen to what I say. When you believe me if I say that this is what's best for you. When you really love me with all your heart, with all your mind, with all your strength. Christian idea, loving God. So, ito po yung aming family. Dalawa lang po anak namin, yung dalawang babae. Nagkamanugang po, ayun, nagkaapo. Taken 2021 pa po yata yan sa Tel Aviv. Praise God, we were given the chance po na makapunta sa Holy Land before nagkagulo-gulo na and after the pandemic. Naging goal ko po yan, makapunta kami doon. Nag-ipon, hindi man nag-ipon, pero sinadya ko siguro ng Panginoon, He provided us the financial support para makarating po kami dyan. Yun po yung apo namin maganda. Ganyan na siya ganda. Kaya po yung latest picture niya. 4 years old, magpo 4 years old na siya. They are in Canada, praise God, and serving the Lord also as music ministry, sa music ministry. Okay. Ito po sinasabi, what are our goals and ideals? Goals and ideals are important to move us on. Kasi parang yung po yung nilook forward natin sa buhay, di ba? Kailangan may ma-achieve tayo.
So goals can direct our behaviors and plans for life. Our goals can become our ideal of life, influencing and directing our lives. So ano po yung nasa isip natin, kung gusto natin mangyari sa buhay natin? Yung po lagi natin niisip at ginagawa, nag-strive tayo para ma-achieve natin. Diba? Is our goal to amass a lot of money, to attain a high position, to achieve considerable fame? Yan po yung malimit na niisip natin. Kailangan magkapera ako, kailangan makaipon ako, kailangan maging maka-achieve ako sa trabaho ko, maging ako sa aking career, may pakita ko na ang career ko, successful ako. Kailangan makuha yung mga promotions, benefits, ganyan, di ba? Minsan naman, gusto natin, sumikat tayo. Pasikat sa showtime. Sa pasikat tayo. Pero mahirap po yan. So, we can give our lives to pursuing good goals and lofty ideals, such as reducing criminality or eradicating poverty. Yung mga simple, diba? Maging mabuti akong tao, hindi ako maging liability sa aking community, hindi ako maging isang criminal or whatever, maging mabuti tao sa kapwa. Isa rin po yan sa ating mga goals, which is maganda po yun. Sabi nga po, these are laudable ideals, but they are not sufficient. Hindi daw po enough. Kasi hindi naman porket mabuti ka tao, tapos ka na. Yun na ang gantong manalangin. Hindi po yun. So, kailangan mas mataas pa doon yung goals natin. So, being a Christian, loving God is our highest ideal. Kaya nga po tayo Christians, we are followers of Christ. Diba? So, Christian, ang ating po dapat role is to love God, which is the highest. So, as Christians, loving God is our highest ideal. This is God's first and greatest commandment. As in Mark chapter 12, verses 28 to 30, one of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well they had answered them, asked him, which is the first of all commandments? Jesus replied, the first is this, hear, O Israel, the Lord our God is the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So, kagaya po nung sinabi kanina po sa yung mga kung na-internalize po yung mga kanta, sinasabi po doon yung mga yan. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ganun po pala natin dapat mahalin ang Panginoon. So, let's discuss loving God with all our heart. We need first to understand what Jesus means by heart. The modern understanding of heart is related to feeling or emotion. Yung nararamdaman po natin. The biblical understanding of heart is the seat of intelligence and decision. In modern English, it will be equivalent to mind or will. The heart is the symbol of the core of one who the man is. So dito po nakikita kung sino ka sa puso mo. It includes intelligent thought and will, along with feelings or emotion. So meron din daw po yung nararamdaman natin, feeling and emotion. The heart determines who the person is. So nakikilala po tayo sa ating puso. Kung may mga kaibigan po kayong Saudi, nasabi nila, you have a white heart. Yes. Naririnig niyo po yan. Kasi sa kanila, yun, ibig sabihin, mabuti kang tao. Malimin ko rin yung marinig sa mga kasamahan ko. You have a white heart. And it makes me feel good, di ba? Ang sarap pakinggan na ibang lahi, ibang religion, nakikita tayo na you have a white heart. The heart determines who the person is. As one face differs from another, so does one human heart from another. So, iba-iba po tayo ng mukha. Mataas ang ilong, may mga ang ilong, may magandang bibig, may malaking bibig. Ganon din po yung puso natin. Makikita po tayo kung the way we nilalabas natin kung anong nasa puso natin.
So the biblical understanding makes more sense because the kind of love God requires cannot depend on feelings, which are changeable, but rather based on a commitment, a decision to love. So it is the seat of decision, intelligence and decision, diba? And the core is, nga po, hindi po sabi dito, the kind of love God requires cannot depend on feelings, which are changeable, but rather based on commitment, a decision to love. It's a decision to love. Kung paano natin matatakumin ang ating puso. So, sabi po ni Pope Benedict, love is not merely a sentiment. Sentiments come and go. A sentiment can be a marvelous first spark. Parang pag nakita nyo si Tita, nakilala nyo si Tita, mag-spark. Yun yung sentiment na sinasabi ni Pope Benedict. But it is not the fullness of love. It is characteristic of mature love that it calls into play all man's potentialities. It engages the whole man, but this process is always open-ended. Love is never finished and complete throughout life. It changes and matures, and thus remains faithful to itself. So, parang rin mo sa sarili natin, parang pag sa mag-asawa, di ba? Kasi whatever na characteristic ng asawa mo, minahal mo na rin yun. Hindi man naman pwede na mahal ko lang si James kasi mapait siya. Eh, paano eh? Si James pala ay may sumpo. Eh, hindi mo na mamahalin siya. Ayun ko na kaya may sumpong pala. Hindi, by one take all yan. So, kung ano yung meron siya, opo, package din yun. By one take all, hindi pwedeng gusto ko lang si Tita kasi maganda siya, pero tamad pala. Parang ako yun. Ganon po kasi, galing lang po ako sa trabaho, pero sa bahay, hindi po talaga. So, mga sentiments lang po yun. So, to love God with all our heart means to be totally committed to Him. So, kailangan po natin ang commitment. Kasi kung wala po tayong commitment, madali po tayong aayaw. So, ang kailangan is self-commitment. Whether you like it or not, sinabi mo, binigay mo na lahat sa Diyos, you have to live with it. Hindi po pwedeng ayoko na Lord, ganyan ka, hindi mo binigay ang gusto ko. Hindi na kita lang. Hindi po gano'n. So we have to be committed to God. It is a commitment to seek the Lord first and foremost. It is a decision to put God first, to be loyal to Him, to place His will and interest above our own. Totally committed to Him. Yan. It is similar to a commitment we make in marriage, but more higher and deeper. Yun nga po, pag sinabi ni Tita, ikaw ang magluto. Sabihin mo, iyo ko, ikaw na lang. Tamad niya ako, tamad niya ako. Sige, umuwi ka na sa inyo. Hindi mo pwede yun, ha? Non-returnable. No return, no exchange. Ganyan po tayo sa Katoliko, ano? No return, no exchange. So, how do we put the Lord first and foremost in our life? Okay, it requires a decision to obey Him. In John 14, verse 15, if you love me, you will keep my commandments. So, decide to obey Him. Yung pong obedience ang kailangan natin. No? Kailangan, whatever the Lord is telling us, sumunod po tayo. Although, siyempre, may time na ayaw, nagkakasala, doon po pumapasok yung repentance and faith. Ano po? So, but the most important is may obedience po tayo sa Panginoon. So, we need to develop a personal relationship with Him. A relationship that is dynamic and alive, not legalistic. A personal experience arising from our relationship as God's sons and daughters. So, kailangan po may personal relationship tayo sa Panginoon. Since Katoliko po tayo, tinuruan naman po tayo na magdasal, di ba? Hindi naman ibig sabihin yung dadasalin natin lagi yung Our Father. Hindi naman po yun. Ang ibig sabihin po nito, every time na we are in times of happy times, stressful times, lagi tayo tumatawag sa Kanya. In times na nasa danger po tayo, ano po ba natin sinasabi? Lord, have mercy, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ako. Yung mga ganong times, yun ang kailangan natin. Kasi
nadidevelop po yung relationship natin sa Panginoon. Siya ang una natin tinatawagan. Kasi parang practical, tumawag tayo ng tulong sa tao. Pero mas parang una natin natatawag lagi si Lord, di ba? Lord, sana naman umalis ako sa lugar na ito. Na may nangyari sa isang lugar, di ba? Nag-exam ka, na mental block ka. Sana naman, Lord, bumalik yung pinag-aralan ko, di ba? Nararanasan natin yan, nag-aaral tayo. Okay, uwit ko pa yung kapasok. Ano bang example? Sabi ng teacher ko, Miss Reyes, Miss Petinas, what are you asking? Sir, sorry, I forgot. Keep quiet, sabi sa akin. Pero hindi ko makalimutan yun kasi maalala ko, Lord, tulungan mo naman ako. Hindi ako may mga instances talaga lang. Kahit sa simpleng paraan, we follow God. Okay, next. We should be with God all the time. Talk with Him, to hear His voice. No trip should be too long, no task too tedious, no obstacle too difficult to be with our beloved. We should spend regular time with God in prayer and in spiritual reading. So be with God all the time. Sabihin na natin hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pero umaten tayo ng misa. Sa misa, di ba, salitari na nare-release natin. First reading, second reading, at saka last. Hindi po natin masasabi na perfect tayong Christians, but still, we know that God is just there with us, na madali natin siya mag-grasp, di ba? Andyan lang siya. So, in our heart, we know na alam kong mahal ako ng Diyos at alam kong mamahalin ako ng Diyos. Okay? So, in return, we will love Him also the way na gusto niya. Ito na nga po yun, with all our heart. Now, kasunod po nito, loving God with all our mind and soul. We love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy. Our mind should be free from evil and impure thoughts. Sabi po sa Matthew 5:28, but I say to you, anyone who looks at a woman with lust has already committed adultery within his heart. Kasi nga po, huwag po tayo mag-isip na masama. Impure thoughts. May mga isip tayo hindi maganda eh. Makita mo lang si Kuya, sabi mo pa siya magnanakaw. Hindi mo ba? May mga ganyan tayo eh. Our mind should be free of uncharitable thoughts. We should keep our mind away from suspicions that can lead us to a strange relationship. Parang ang example ko dito yung una-una, huwag tayong judgment tayo na. Because we will be judged accordingly how we judge others. Parang pagtingin mo kayo, magnanakaw to, teka lang kayo. Alam mo, di ba? Tapos minsan naman sa ating mga business, masyado tayong selosa, di ba? Sa sobrang selos natin, lagi tayong nag-aaway. Hanggang sa hindi magkasundo, ganyan. So, konting bawas po. Ganyan po ako nung nakakita ako ng babae nakatingin sa asawa ko, naawin yung asawa ko. So, tingin sa yung babae. Ay, anong gagawa ko? Tapos, pag naglalakad kami sa mall, nakakita ako magandang babae. Tinitignan ko si Wilbert, kanino ka ba ito nakatingin? Sa akin o sa kanya? Okay, problem. Ang hirap ng pogi ang asawa. Diba? Kapag hindi na asawa sa mall, makapogi yan na. Hindi natin makabubuli yan kung hindi ganyan. Siyempre, maganda rin tayo. Ganun lang po yun. Give and take. Hindi puro take. Okay, so yun na po. Keep our mind clean and holy. So kasunod po, we love God with all our mind and soul when we use our mind according to God's truth and not according to the ways of the world. So, the way we think and act must reflect the fact that we are not just living for the temporal world, but for God's eternal kingdom. So, naniniwala po ba kayo sa kingdom of God? Naniniwala kayo sa langit? And you believe na nag-iipon ka ng treasure para doon. Ano po? So, we are always looking forward na pumunta tayo sa langit. So, kailangan isipin natin lagi is what God wants us to do. So, in our decisions and choices must be guided by God's words
in the Bible. So ang atin lang po talaga dapat na panuntunan is the Bible. Kasi yun po ang salita ng Diyos na never change noon, ngayon, and tomorrow. Pare-pareho po ang sinasabi doon, isa lang ang sinasabi doon. So we have to be guided by the Bible. We should keep our minds free of worries, knowing that God will provide and care for us. Kasi sa sobrang po natin pag-iisip, pag-aalala na baka bukas wala akong pera, paano wala akong trabaho. Sabi mo sa Bible, even the birds na hindi naman po sila nagtatrabaho, pinuprovide sila ng Panginoon. What more tayo na ginawa niya na kamukha niya. So ganun tayo pamahal ng Panginoon. So we don't have to worry. Sabi nga daw po, pag nag-worry ka daw, you are sinning already because you distrust God. Okay, so alisin po natin ang worries. We love God with all our mind and soul when our mind is preoccupied with things of God. So kailangan daw po, ang isip lang natin is kung ano ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon. Kung ano yung gusto ng Panginoon, the things of God. Our mind and soul should be preoccupied with how we can be holy and not how we can amass wealth or attain high status in society. Kasi nga po, minsan, hindi mo po masama mag-isip na magkaroon tayo ng pera. But we have to remember also that money is the root of all evils. Ang regular sa Bible. So, huwag po natin masyadong mahalin yung pera. Andyan ang pera because we need it. Hindi para magkaroon ng masyadong madami na hindi na natin alam kung saan natin ilalagay. Diba? Kapag namatay po tayo, hindi naman pala natin magdadala. Yung mga worldly things po, ako, example ko po yan sa sarili ko. Trabaho po ako sa American base. Sarado na siya ngayon. Ngayon ang mga tinda po American products. Lahat po binili ko. Lahat. Yung Corel na pinggan. Bumili ako, isang set niyan, apat-apat lang. Hindi ako nabili isang set. Apat. Kasi 12. Nakalimang 12 ako. Pagdating ko sa Pilipinas, umuwi ko ako. Hindi ko malaman kung saan ko isasaksa. Naliit ng bahay na. Sabi ko, bakit ako nagkaganito, Lord? Sorry. So, hindi ko pala magaling marami. Hindi ko maintindihan. Problema mo pala doon sa loyal na ito. Hindi mo nga maipamigay kasi nanghihinayang ka. Ang madawag siguro ako. Hindi ko maibigay. Magkabot siguro ako. Sabi ko, Lord, paano ko kaya ito? Siguro patay na ako, hindi ko pa ito nagagamit. You will realize po pa. Sa huli na, which is sayang. So, kung ginamit ko yung pera na yun siguro sa tinulong sa kapatid ko lalo, sa mga, although natulong naman po, pero iba pa rin yung hindi mo lang maganda, which is just enough. At yung pong enough is nasa sa atin din. So, sharing ko sa mga bagay sa sana. Kaya masyadong magpupunong ng gamit. Hindi nagagamit. Sayang ang pera. So, our mind and soul should be preoccupied with how we can please God and not how we can glory in the praises of man or gain wide popularity. Nagsangkal na naman niya sa akin kasi dumating po yung mga pinsan ko. Kasi hindi ko sila nakikita ng matagal. Lumakita lang, ang dami mong Corel, ang dami mong mga kaldero, ang dami. Sa baso mo pala, napakadami na. Parang sinampalakog yabang mo. Ito ka kayabangan sa buwan. Bakit sa akin, Lord? Sorry, Lord, ganun pala ang naging impact. Akala ko, gusto ko lang magkaroon. So, nangangatwira pa ako sa mga pinsan. Kasi nukulit ako, wala ako eh. Alam mo naman, buhay natin, nahirap lang ako. Nahirap tayo, ganyan. So, nagkaroon ako ng chance na bumili. Bumili ako, ganyan. Sabi namin, so, galing-galing mo talaga. Galing mo. Yabang mo talaga. Napakayabang talaga. Sorry po, Lord. So, ang kasunod po, we can love God with all our mind and soul by protecting and preserving our mind from unholy influences so that God can use us for His purpose. So protect and preserve our mind from unholy influences. We should be very discerning in the use of television, in
internet and other media which can expose our minds to inputs not consistent with Christ living. Kasi nga po ngayon, modern world, puro na po gadgets. No? Ang bata, pag walang hawak na gadget, hindi na makali. Para silang mga, yung pupod na nilagay ng asin. Talagang, imagine niya kung saan sila pupunta. So we have to limit also yung mga paggamit natin. We have to guide our children na hindi po lahat ng nasa internet at nakikita nila sa gadgets is totoo. Kailangan po natin i-guide ang mga natin. Mahirap po as parents, isa po yan sa ating mga main concerns. So we should fill our mind with thoughts of God by reading the Bible and other Christian literature which can help form our Christian mind. So, nga po, ang maganda po kasi dito sa CFC, meron po tayo ibang ministry. So, may Kids for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ, Handmaid of the Lord, Servants of the Lord, may youth din tayo. So, instead po na pabayaan natin sila ng Friday na ginagawa sa bahay, i-ano po natin sila na i-attend natin sila ng mga activities. Kasi at their young age, nakikilala na po nila ang Panginoon. So, as parents, isa po yun sa ating kasi kami po ni Tito Wilbert, nagsimula rin kami ganyan. Yung nga po, na-attend po ako sa born again. Tapos yung mga anak ko, nag-aaral na. Hindi naman kami nasimba noon kasi wala po simba dito. Walang Catholic. Sabi ng mga anak ko, Ma, ano ba tayo? Born again o Catholic? Sabay kami sabi ko, born again. Sabi niya, Catholic. Lalo nalito yung mga, ha? Ano na talaga tayo? Ganyan. So, doon lang po sa example na yun, parang na rin ako na gano'n. Parang divided yung family. So, nung inaya ko si Tito Wilbert nung kasama niya, parang pumunta siya. Tapos sabi niya sa akin, pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Nasabi niya sa akin, at kung di ikaw, ganyan po ako nung sumagot. Magaling po ako eh. Kaya po nung nagsiselfie ako, tinama ako ni Lord. Nakakaiya talaga sa Panginoon. So, yun po, i-ano na po natin sila. At the young age, gabay na po natin sila sa tamang daan. Kasi once po na umuwi kayo ang mga bata sa Pilipinas, iba po ang ano nila, culture shock sila. Hindi naman po sila pwedeng habang buhay na kasama natin. So yan po nangyari sa mga anak namin. When we joined the CFC, ang panganay po namin sa Youth for Christ na po siya, yung bunso namin sa Kids for Christ. So nung nag-uwi na po sila sa Pilipinas po, parang college, yung panganay po namin, naging leader po siya ng YFC sa Lipa. Kasi taga-Laguna po kami, ayaw ng asawa ko sa Manila, de La Salle, Lipa po namin dinala. So, naging household leader siya doon. Ganun din po yung bunso namin. Sa UP Diliman naman siya. Yung mga bata po dito nagsabi, sila po nag-start ng YFC sa Diliman, UP Diliman po. Kaya lumaki din po yung kanilang community, which is naging maayos po sila. Sabi nga po nung pinaka-leader namin noon, kasi pag tinatakot niya kami, hindi naman niya kami tinatakot actually. But then it's, oo naman, when you send your children home, it's a jungle out there. Hindi nyo alam kung anong makakasalamuhan mo. May ahas, may leon, may tigre. Hindi pare-pareho na. But then with the foundation na nakukuha ng mga bata ko, sigurado po tayo na they are in good hands. So, lagi po natin tandaan, ang Panginoon po, hindi po nag-isip ng masamang para sa atin. So, gano'n yung po tayo makahal. So, now, we can love God with all our mind and soul by protecting and preserving our mind. So, we can love God with all our mind and soul by using our mind for God's purpose. We should always think of ways to serve God's purpose in our business, family, peer group, and etc. We should use our mind and intellect for Christian service, such as by giving pastoral advice, teaching catechism, serving sa LM, lay ministers po, and etc. So ito nga po yung sinasabi ko na nung umuwi po yung mga anak namin, alam niyo po ginawa namin. We continue to serve God through the CFC community. Kasi po, I believe that
walang mangyayari masama sa aming mga anak as long as we are serving God. Praise God. Totoo po yun. Nakagraduate po yung mga anak namin. Wala po silang naging problema doon except yung nananakawan, nahubot na. Ay, hindi naman nawala. Na-snatch. Yung nadumutan talaga. So, yun lang po yung mga naging issue. Kaya, patuloy po, hanggang ngayon, na-reach na po namin yung pinakamataas namin role dito, bumaba na kami sa pinakamababa, still we are serving the Lord. Sa maliit na paraan, nakakapag-serve po. And we believe that God is always guiding and protecting our family. Ngayon po na pinalis na namin yung mga anak namin sa Canada na at sa Pilipinas. So, nag-iisa po yung bunso namin sa Pilipinas. Nag-iisa siya sa bahay, sinisilip na siya ng mga tiyo-tiyo niya. But I am confident na God is guiding and protecting. Kasi po, andito po kami sa community. Patuloy na nagsiserve sa kanila. So, loving God with all our strength naman tayo. Since we are God's creation, He owns us. What we call ours is not really ours, but His. Pahiram lang po sa atin kung ano yung meron tayo. We must not set any limit on our giving. Loving God with all our strength means giving God all our resources, time, talent, and pressure. So, time, we must have the proper attitude with respect to our time. We do not own our time. We merely manage it. Thus, we need to be generous with our time. We need to use it not just for ourselves, but for God and for others. Kasi nga po, 24 hours, di po ba? Ang sarap manood ng K-drama. Ang sarap maglaro. Ang sarap Ginawa dito. ako natulog sa K-drama. Ako din po, tinako ako K-drama. Chinese drama. Oo, tato ako natulog sa K-drama. So, ano daw po, we have to, parang di ba nung nag-aaral tayo, sabi sa atin ng mga teachers natin, time is gold. Kaya nga, huwag tayo mag-skip ng klase kasi malilay tayo ng pag-graduate. Time is gold po talaga. Dahil sayang ang pagkakataon kung mauubos lang sa yung time na nawawala lang po sa atin. Kagaya niyo po, ngayon, kung gugustuin, wala naman kayo dapat dito, diba? Masarap kayo matulog. Friday, sarap matulog, di ba? Sarap namang kumain ng gusto natin, magluto ng magluto, di ba? Pero no, you choose to be here. So you are managing your time because you have time for the Lord, which is yun ang gusto niya. So, we are abiding with God's, sinasabi niya na, give our time to Him. We must seek God's direction on how we are to spend our time through prayer and spirituality. Nga po, kung may time po tayo magdasal, lagi po tayo magdasal kasi sabi ko nga, ang bagal ko mag-dinis, diba? Habang Lord, sana matapos na to. Sana nabata ako. Ganyan po ako kaluka-luka. Sana naman Lord matapos sa arsinet kung mga alkap ko na yung lalong pa ako. Hirap-hirap. Hirap na hirap talaga sa bahay. We must examine what to do with our free time. Watch a movie, read a novel, sleep. These are not erroneous use of free time, but we may be able to find other ways like volunteer for Christian service, visit the sick, and etc. So, nga po, may choice naman tayo. We were given the freedom to choose, sabi nga ni Father Tito Kaluwa. Hindi po ganun kasi kahigpit ang Katoliko. You always have the freedom to choose. Okay? So, loving God with all our strength means using our talent to glorify God. If you are a talented singer, you must ask yourself, do I use my voice to praise and glorify God? If you are a talented painter, you must ask yourself, does my work portray the goodness and greatness of God? If you are a talented musician, you must ask yourself, do I have the same compassion and love of Christ for the sick, the suffering, and the dying? Sana nga po maraming CFC na tuktok. Kasi sa Pilipinas, napakahirap mong magkasakit. Diba? Parang hindi ka mamamatay sa sakit, mamamatay ka sa pagbabayag. Sa piling. Napakamahal lang sa piling.
grabe naman po. Sana nga po magkaroon sila ng balik nila ng kanilang na, yung compassion, yung empathy. Kasi parang wala na silang sa pasyente. Parang pera-pera na lang na titignan pa lang, 700. 700 na yun. Dahil ako ba sa St. Louis? Ginanong ka lang, 700. Napaka-pay sa St. Louis. Kahit po sa probinsya, ang mother ko po nagkaroon siya ng cardiac arrest na ICU siya for 2 weeks and 1 week siya sa regular ward. Sabi ng doktor, pumirma na kami ng not for resuscitation kasi mamamatay na talaga, wala yung chance. Nabubuhay na lang siya doon sa oxygen. So, bago po ako makapirma kasi pangalan ko ako, nagtanong ako sa pare dito, pare sa harap ko na pumunta dito, nagtanong din ako sa bishop sa Pilipinas, papatayin ko ba ang nanay ko? Sabi niya, basically patayin na talaga daw yung mother. Kaya lang siya nabubuhay, wala ng oxygen, yun ang sabi nila. So, pag una daw pahirapan yung nanay ko. So, nung nagkaroon po siya ng attack na nag-70 over 30 na lang yata yung diyon niya, talagang wala na akong nagawa, not for resuscitation na talaga, tulong lahat ng sipon, gaway, lahat na, kasi hindi mo magawa kung pumirma ng gano'n eh. Noong makarecover yung nanay ko, sabi ko, parang nabuhayan pa rin po kami ng loob. Although sabi ng doktor, lang yan, temporary lang yan. After namatay din siya. Alam niyo yung bill namin, 660,000. Puro oxygen lang yun. Sabi ko, ano kayong ginawa sa akin ng hospital na ito? Bakit ako pinalito na tawakan? Sinanda ko bayad lupa namin. Wala akong pera. Pero, rin po ako kasi talagang napakahirap magkasakit sa atin. Kawawa talaga. So, pag-pray natin. Sa kanya nga kasi ito. Meron kasi siyang outstation siya tapos, tinakbo siya sa iya. Pain po ako yung pain. Tinakbo ko sa iya, tapos sabi nung reaction, matutong nila, tinawagan lang yung doktor ha. Nagresita lang sa telepono, 3,000 na. Sabi ko, ano ito doktor sila? Kaya doktor na. Bakit? Wala naman na. Hindi, nagresita siya sa telepono. Telepono na, 3,000. Pray po natin ito kasi parang napaka naman na nila. Masyado na silang pamera. Nadadala po yan sa prayers. Pagdasal po natin sila. Ito nga po maganda dito, sabi, the parable of the talents. Ito po yung binigyan ng Panginoon ng coin, yung 3 tao. Yung isa tinago, yung isa ininvest niya, yung isa ininvest din niya, pero mas malaki yung kita niya. No? Sabi niya, Jesus teaches us, if we do not use our God-given talent for the kingdom of God, then whatever talent we have will be taken away and given to those who use them rightfully. So sana yung mga talents ng mga tungtong na yan, maging maayusan mo. Tsaka kagaya din mo nung narinig ko kanina si Tita, sabi niya, bakit yung iba ang natutong, ganyan po talaga dito. Kahit po sino, pwede matawag mission ready. So kahit sino po, kasi si Tito Andy, nag-serve po siya sa servants of the Lord. Hinihingi po siya doon. So, tumawag din po tayo ng iba para mag-serve. So, yung talent po natin, gamitin po natin. Maganda po boses nung kumanta po tayo ng kumanta. Yung baka po kahit hindi maganda ang boses, kumakanta pa rin. Pero okay lang po yun. As long as nakakantahan natin ang Panginoon, we are good. Yun po yun. So, loving God with all our strength means having the right attitude towards our treasure, our wealth, and material possessions. The right attitude includes believing that everything belongs to God. He created everything. There is nothing in heaven and on earth that does not belong to God. So, pinapahiram lang po lahat dito sa atin ha. Stewards daw po ang tawag doon. What this means is that we are mere stewards of what belongs to God. Therefore, we must use these resources wisely, unselfishly, and in accordance with the plan of God, who is the rightful owner. So, yung pong ating mga na-achieve dito sa lupa, temporary lang po na. Pinapahiram lang po na sa atin.
Hindi po pwede natin sabihin, marami akong pera, akin lahat to, bibili ako maraming lupa, akin lahat yan. Hindi rin po. Pag namatay kayo, pag-awayan ng mga anak. Yes. Ngayon, gano'n na nangyayari. Away-away yung mga anak. Yes. Magiging na hati-hati. Tapos sasabihin pa, pinamagana, ayoko niyan, malayo, gusto ko to, malapit. Maraming problema. Hindi maintindihan. So, let us just be mere stewards. Gamitin po natin ang tama. We must also be convinced that God who enables us to acquire wealth and possession. Ito nga po. Kung anong blessing sa atin ng Panginoon, lahat magagawa niya yan basta ginusto niya. Example po natin, si Manny Pacquiao. Di ba niya ako ni Manny Pacquiao? Yes. Eh, kasi pinigyan siya ni Lord ng talent ng boxing at binless siya, manalo ng manalo. Kasi kung walang blessing ng Panginoon, hindi naman yung manalo. Di ba? Walang blessing ni Mami. Oo. Hindi lang yun. Hindi lang si Chimati. Ang ganda-ganda na niya. Kasi lahat pinarecommend. Naging born again si Mami. Yan lang po masakit sa kanya. Kasi nawala po yung kanyang yung faith niya ay nag-indig. Kasi maraming in-entertain po niya. Doon ano, kasi yung mga talo niya, born again siya. Kasi doon, parang doon pumasok lahat yung mga Dami nasa ng paligid niya. Yes, yes. Hindi po niya pinanghawakan yung kanyang faith. Yes. Kaya lang, ako naniniwala, kaya lang siya naging maayos after that. Dahil sa nanay niya. Yes. Dahil ang nanay niya is very faithful. Pero tingnan niyo, asawa niya, ganda na niya. Dami na niya pinapalitan. Hindi po mo. Pero anong pagandahan yun? Hindi na nga siya maganda na lumay. Kamukha niya na si Mami. Hindi na. Yung ano po kasi, yung human needs and wants natin. Kailangan ano natin talaga. Prioritize ang needs, hindi ang wants. Di po ba? So, nasa sa Diyos po yan. Kung talagang gusto niya kayong yumaman, yayaman kayo. Kung gusto niya kayong bumagsak, hindi lang click of a finger, bagsak mo talaga. So, we just have to have our faith in God. Let us love Him na hindi ito akin. Lahat ito, bigay at kahirap lang. So, God asks us for our treasure, wealth and possession, not because He needs them, but in order to test the disposition of our heart. And so, God asks us to return to Him what is His, so that He might pour out even more blessings upon us. God asks us to give our tithes and alms. So ito nga po, kung ano po pinili sa atin, i-share din po, balik din po natin sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na lahat hindi mo. But ang sinasabi po sa Bible, give back to me 10% of what you earn. Eh sa Katoliko nga po, hindi pa tayo mahigpit. Yes. Kung ano ang binasabi ng puso. Sa ibang reliyon, talagang kailangan sa po. Pupuntahan ka pa sa bahay, kapatid, naglalamig ka na. Kasi hindi ka nagbibigay ng 10%. Tayo po, hindi po tayo. Kung ano po ibigay natin according to our heart. And God will replace that with lavish, sabi nga po, siksik, liglig at umakapang. And sabi nga sa Bible, God will open the windows and flood the treasures na hindi mo alam kung saan mo na itatago. Diba? So, kailangan ibalik din po natin ang para sa Panginoon. Huwag po tayo maging selfish. So, model, ito daw po si St. John, the Patriarch of Alexandria. Siya po ang model ng God in our strength. Si St. John, the Patriarch of Alexandria, was born a rich noble family in Cyprus. He was married but soon became a widower, and shortly therefore all his children also died. Left alone, he devoted himself to spiritual pursuits and used all his resources to help the poor. His reputation for personal holiness and generosity became known, and when he was just over 50 years of age, he was appointed the Patriarch Chair of Alexandria in 608. He died in 619 and was canonized a saint of the church and became known as St. John the Auxiliar. So, napaka-blessed niya. Nabigyan siya maraming pera. Pero namatay ang asawa niya, namatay yung anak niya. Until the time na binigay na rin lang niya binalik na lang niya sa Panginoon na kanyang wealth. So, hindi po kasi natin makukontrol kung ano talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. So, let us just be
on ground na ang lahat na ito ay bigay ng Panginoon. And anytime na gusto niya, pwede niyang dagdagan at pwede niyang alisin sa akin. So let us just do what is just and what is God is telling us to do. So loving God is a very high ideal, but it is not vague or impractical as one may think. Rather, it involves specific, practical decisions, commitments, and actions. So, kaya po sinasabi nyo sa akin, para pumaraman natin kung paano nga po, hindi po tumataas na o mahirap gawin. All we need is the commitment. Yung mga decision po natin, tamang decision, according to God's salita, diba? At yung pong action natin. Kasi, sabi nga, faith without action is dead. Diba? Kung hindi mo, sasabihin mo, ay, marami akong pera, pwede ko kayong tulungan, pero hindi ko kayong tutulungan. Tama mo ba yun? Sinabi mo ba, di ba? Nagiyabang ka lang. So, if ever, let us do what is right. If we commit ourselves to God, lahat po magagawa. The only word that we need is to do. Everything will follow. So, our perfect models for loving God are Jesus and Mary. Why? Because Jesus loves the Father and thus was dedicated to accomplishing His mission. Sabi nga, diba? Binigay siya ni God sa atin, si Jesus Christ, to save the world. And to do that, He did it obediently unto death. Kailangan siyang mamatay para i-save tayo. And ginawa niya yun. And constantly sought the Father's will. Kasi pag babasahin niyo po ang Bible, lagi po siyang pumupunta sa isang lugar para magkasal. He always called on God. Hindi po siya nagsawa ng magkasal. Sana ganun din po tayo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, palagi po tayong tumawag sa Panginoon. Si Mary naman, Mary loves God with all her heart and mind and strength, that she gave her fiat. May it all done to me according to your word. Traveled in haste to share the good news sa pagpunta niya kay St. Elizabeth and proclaim God's greatness. Sabi nga po niya, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. So, tingnan na lang po natin, tinawagan siya ng angel na siya magkukonsip siya na wala naman siyang asawa. Anong sinabi niya? Let it be done according to your will. To the point na hiwalayan na siya ni Joseph kasi wala naman nangyari sa kanila, pag-buntis ito. Diba? And then, binare niya yung burden mula nung ianak niya si Jesus Christ hanggang sa makita niya mamatay siya sa cross. Imagine kung gano'ng kasakit sa isang ina po yun. So, yung po makikita natin kung gaano siya ka-committed sa Panginoon. So, we cannot love God with all our heart and mind and strength by merely deciding to do so. Hindi po natin kaya na tayo lang. And to do that, kailangan po natin ang power of the Holy Spirit. So we have to remember, we have to call on the Holy Spirit. Kasi mahina po tayo. Tao po tayo, kasalanan. Madali po tayong ma-distract. So, in all, ang Holy Spirit po is the guidance, parang guidance counselor natin. Andiyan siya palagi. Nag-isipin natin na wala po tayo kung wala po ang Holy Spirit. So, with that po, we got this.